kaaway. Ito ngayon ang ginawa ni Hezekiah. Okay? So, pero yan, sabi niya, listening to the enemy's voice will only create fear. Amen? Takot talaga yan. Iinumin niyo yung mga ihi niyo, kakainin niyo yung mga dumi niyo. Kasi kayo, makukulit kayo. Ganon yung enemy. Ano? Pero sabi, listen to God's word and have faith. Teka lang. Diba? Parang ganyan yun eh. Teka, cut! No? Tigil na. Tumahimik ka dyan. Demonyo, diablo, tumahimik ka. Ang kailangan kong pakinggan ay boses ng Diyos. Amen? Ang kailangan kong pakinggan, Word of God. Kaya kapag marami kayong naririnig na negatibo, lalo sa lugar ninyo, yung bang parang, ang tawag doon, yung nabobombard na yung utak mo, ano? Magpatugtog ka agad ng praise and worship song. O kaya, mag-play ka ng audio Bible. Kailangan mapuno yung isip mo, yung puso mo ng Word of God. Kasi kung hindi, pipilitin ng kaaway na punuin yun. Kasi nga trabaho niya yun eh. Magwasak, pumatay, magnakaw. Nanakawin niya lahat yung kayang ibigay ng Diyos para sa'yo. Uunahan niya kung pagbibigyan mo. Hello? Pagbibigyan mo ba ang kaaway? Lakasan niyo naman. Diba? Kailangan naririnig niya, no? Reject, no? Ayoko yung mga ibinibigay. No way, ganun. Ayoko yan. Sa family ko, sa sarili ko, sa trabaho ko, no? Inaalisan ko ng karapatan ng kaaway right now. No? Ngayon na, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen? Minsan may mga series kasi, alam mo yung series? Yung sunod-sunod. Minsan sunod-sunod na mga mabibigat na pangyayari. May magkakasakit, may mamamatayan. Di ba? Minsan, lolokohin ka pa. Di ba? Minsan, masyado mabigat. Kaya dapat, pagka nararamdaman, tama na! No? In Jesus' name. Ipasok mo agad ang pangalan ni Lord. Because in the name of Jesus, there is freedom. Di ba? In the name of Jesus, there is provision. There is healing. Ha? So ito ngayon ang ginawa ni Hezekiah, ano? Nang makuha ni Hezekiah ang sulat mula sa mensahero, tingnan nyo, ano? Tingnan nyo yung power ng sulat. Yung sulat ng kaaway, pag binasa mo, o kaya yung voice niya, magbabago talaga yung isip mo, magbabago ang puso mo. Pero yung sulat ng Diyos, minsan hindi natin binabasa, ito talaga ang kailangan natin. Ito yung mag-transform sa atin. Sabihin mo nga, transform. Yung magbabago. Kailangan binabasa natin. Okay, ito ngayon si Hezekiah. Pagkabasa niya, anong una niyang ginawa? Pagkatapos nanalangin siya, so bago pala siya mag-pray, yung sulat na ayaw niya, sabi niya, mga Lord, hindi ko gusto itong laman nito. Negative, bad news. Gusto ko yung galing sa inyo. So, paglatag kay Lord, nag-pray. Diyos ng Israel na nakaupo sa trono, sa pagitan ng mga kerubin, kayo lang po ang Diyos na namamahala sa lahat ng kaharian dito sa mundo. Pinaalala niya sa sarili niya, at pinaalala niya rin sa Lord na siya ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Nakaupo siya doon, pinagtanggol, pinalaya sila, pinaalala niya na ang Diyos niya ay makapangyarihan, Diyos kayang lipulin lahat ng kaaway. Naunawaan po natin mga kuya, mga ate. Amen? Amen. Okay, yan. Nilikha ninyo ang kalangitan at mundo. Dapat ipaalala mo kasi sa sarili mo yun eh. Makapangyarihan ng Diyos ko. Kaya yung sinabi ko sa inyo kanina, di ba, God is great. Dapat lumabas sa bibig mo yun. Kapag hindi, nanakawi ng kaaway mo. God is good. Kahit mabigat ng sitwasyon, God is still good. God is in control. Amen? Amen. Lilipas matatapos din yan. Okay? Panginoon! O, yan na. Nakipag-usap na siya kay Lord. Amen? Nag-pray siya, nakipag-usap siya kay Lord. Hindi siya nakipag-usap sa kahit kanino. Hindi siya humahanap ng presensya ng iba. Hindi siya nakipag-usap sa mga sundalo niya kahit hari siya. Ang kinausap niya kagad si God, si Lord. Panginoon, pakinggan niyo po at tignan ang mga nangyari. O Diyos na buhay, narinig niyo ang mga sinabi ni Sennacherib na lumapastangan sa inyo. Kaya Panginoon naming Diyos, ayan na, iligtas po ninyo kami sa kamay ng Assyria para malaman ng lahat ng kaharian dito sa mundo na kayo lamang ang Panginoong ang Diyos. Pwede ba, Lord? Patunayan mo naman sa buhay ko, sa pamilya ko na talagang totoo yung sinasamba ko. Sa trabaho ko. Pwede ba, Lord?
Kasi ginawa mo na yan nun eh. Makapangyarihan ka, Diyos ka ng langit at lupa. Lahat ng nandito nakikita ko, galing sa'yo. Maliit lang ito. Maliit lang ito, Lord. Kaya mong pagalingin ito. Kaya mong palayain dito. In Jesus' name. At pinaalala mo yun. Maaalala mo rin kung gaano kalaki ang Panginoon. Magkakaroon ka ngayon ng peace. Amen? Amen. Nawawala yung worry mo. Nawawala yung pag-aalala. Okay? Kung anong sinasabi ng Diyos, yun ang ipaalala natin. Ano? Okay, tuloy tayo. Pagdating ng chapter 19, ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Salita na si Lord yan. Kanina nagsalita yung kaaway, di ba? Pangalawa, nagsalita si Hezekiah. Namagitan siya. Ito ngayon ang sabi ng Diyos. Hindi siya makakapasok sa lungsod ng Jerusalem. Wow. Amen? Ni hindi makakapana kahit isang palaso rito. Tingnan nyo yung power ng God, oh. Sinasabi niya pa lang, hindi pa nangyayari, pero pinapakita niya na sa'yo. Kaya napakahalaga na nagbabasa eh, para makita natin kung ano yung magiging future natin, ano? Hindi siya makakalapit na may pananggalang o kaya ay mapapaligiran ng lungsod para lusubin ito. Babalik siya sa pinanggalingan niya sa daan na kanyang tinahak. Ako ang Panginoon ay nagsasabing hindi siya makakapasok sa lungsod na ito. Iingatan ko at ililigtas ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko. Para kanino daw? Para kay Lord. At dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod. For His glory and because of His promise, kaya tayo nananalo. Wala tayong parte doon. Pinapaalala lang natin kay Lord kung sino siya at ano yung pwede niyang gawin. Naunawaan po natin mga kapatid, para walang magyayabang. Kasi kapag sinabi niya, hindi ito na isa puso ni Hezekiah, ano mangyari? Kaya pala namin yung mga Assyria eh. Nayabang lang sila. Di ba ganun tayo minsan, ano? Pag nakalimutan natin tumawag sa Lord, hindi natin naibalik yung glory sa Kanya, kaya ko pala. Kaya minsan hindi na tayo nakakalimot tayong tumawag sa Kanya. Kaya lang minsan, may darating ngayon, papaalala pa rin ng Panginoon na siya pa rin ang pinagmumulan ng lahat. Yung number 3, ano? I-offer mo, ialay mo, ilatag mo sa Diyos lahat. Sumangguni ka sa Kanya. Oh, pagkatapos mong sumangguni, huwag ka muna magdesisyon. Antayin mo muna yung Kanyang pagtugon. Ito mga kapatid, tignan nyo nangyari ha. Tignan nyo yung ginawa ng Diyos. Verse 35. Kinagabihan, o basahin nyo. Pumunta ang anghel ng Panginoon sa kampo ng Assyria at pinatay niya ang 185,000 na Assyrian. Nangyari ito mga kapatid. Hindi nagbabago ang Diyos noon at kailanman. Kaya niyang sirain, putulin lahat ng sumpa sa buhay mo. Amen? Maniwala ka lang. Kinaumagahan, paggising ng mga natitirang buhay, nakita nila ang napakaraming bangkay. Dahil dito, umuwi si Sennacherib sa Ninive at doon na tumira. Itong nangyari kay Sennacherib ngayon, ano? Ang galing niya kasi manlait eh. Mayabang, ano? Masyado niya nang itinaas yung kanyang sarili. Isang araw, umuwi siya, di ba, sa Ninive. Habang sumasamba si Sennacherib sa templo ng Diyos niyang Sinisro, yung kanyang Diyos-Diyosan, pinatay siya ng kanyang dalawang anak. Anak pa niyang pumatay sa kanya. Si Lord ang naghiganti sa mga Israelite. Walang ni isang sundalo, wala man lang lumaban sa mga Assyrian. No, andyan ba kayo? Palakpakan na natin ang Diyos. Ganon ka-powerful si Lord. Kailangan mo lang talagang ipaalala. Kayo, napakasarap magbasa ng Bible, ano? Dalawang anak ni Sennacherib na lalaki na sina Adramelech at Sharezer sa pamamagitan ng espada at tumakas ang mga ito papunta sa Ararat at ang anak niyang si Esarhaddon ang pumalis sa kanya bilang hari. Tapos ang reign ni Sennacherib. Tinapos ng Lord. Why? Because merong isang Hezekiah na nilatag lahat sa Panginoon. Lord, laban mo to. God will always respond according to His will. Magre-respond siya, pero ayon sa kanyang kalooban, no? He will always avenge His repenting children. No? Pero pag pasaway, nako, papaano kayo pagtatanggol ng Diyos? Kailangan matutong magpakumbaba, matutong humingi ng tawad, magsisi, magbago. Amen. Kamaga, pagka ginawa mo yan,
Gugulat ka na lang sa gagawin ng Lord. Ano? Mga minamahal, sabi ng Roma, huwag kayong maghihiganti. Pabayan niyo yan sa Diyos sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang... Oh, kita nyo, until the New Testament, ganun pa rin si Lord. Kapag ka may mga pagkakataon na natutukso ka, yan magandang paalala sa sarili mo. Siguro ito yung challenge ngayong umaga. Kung may pagkakataon na gustong mong balikan yung dati mong buhay, tanungin mo yung sarili mo, mahal ko ba si Lord? Siguro pag tinanong mo yun, ano, Lord, sorry. Yun agad ang, sorry, pumasok sa isip ko yun. Sorry, nagawa ko yun. Tulungan niyo po ako sa maging masunurin pa rin sa'yo. Because I love you. I love you, Lord. Sabihin nga natin, I love you, Lord. Okay? Why? Sabi ng conclusion, ano? Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo at pagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng yun. Amen? Hindi nananagumpay dahil sa takot. Hindi na nananagumpay dahil sa pagdududa. Nananagumpay siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith comes. Sabi ng Romans, ano? Faith comes. Sumasa atin ang pananampalataya by hearing and hearing the Word of God. So the more na binobombard mo yung utak mo, yung tenga mo, yung mata mo, ng Word of God, faith, tumitibay ka. Para bang yung, alam niyo yung matitibay ng mga espada? Alam niyo yung ginagawa dyan para mas tumibay? Binababad yan sa uling. Di ba? Tapos, baka. Tapos, pipit-pitin ang pipit-pitin. No? Tapos, pagka medyo, ano na naman siya, ibababad naman siya sa mantika na mainit. Kakapit ngayon yung mga carbon dun. Tapos, pupukpukin na naman ang pupukpukin. Tapos, sasabihin ng panday, may kulang pa. Ibabalik niya na naman sa bagayan, kakapit na naman yung mga carbon, yung mga uling na maliliit. Yun yung nagpapatibay dun sa espada, dun sa itak. No? Pag pukpok, medyo iba na yung tunog, alam na ng panday, okay na to. Okay na to. Ganun din tayo, ano? Minsan may mga pagsubok, pero kailangan, ano? Nagbababad tayo sa Word of God. Sabi ng Bible, ano? His promises are yes and amen. His promises are yes and amen. Huwag lang tayo tatalikod. Amen? Amen? Kasi pag tayo tumalikod, pag tayo naging makulit, hindi natin nakakanasan yan. Ang tawag doon, nadidelay. Kapag tayo na bumabalik sa dati, andyan na eh. Kumbaga, para bang yung dump truck, ano? Punong-puno lang blessing, di ba? Iba, umakyat na eh. Kaya lang dahil sa pagiging pasaway mo, yung pinto ano dapat magbubukas para bumagsak, hindi mo magbukas. Ups! Para bang nandyan na? Nandyan na mga kapatid. Naniniwala kayo? Sabihin natin, nandyan na. Oh, maging masunurin tayo. Amen? Talapakan natin ang Lord. Ano yun? The price of obeying is hard. Yung mag-obey, mahirap. Minsan, dami mong bibitawan. Ang dami mong, tawag dito, yung sacrifice, no? May mga tao masasaktan din sa gagawin mo. Kahit masaktan sila, basta ma-please mo si Lord. Ginagawa mo yung tama. Kesa naman nang compromise tayo, hindi naman na-please si Lord sa ating ginagawa. Tayo po yung tayo manalangin.